Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Klaro na. You're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail because Pasay City Jail is just near the Senate. Approves the said motion of Senator Estrada and a detention order. Can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Tomboy sabi niya. Hindi po tomboy silbi. Babae. Meron po siya kasama dito, ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silbi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ka akong pinagagawa ninyo? Sobra naman kayo ng pagkain, kako hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito? Hindi po. Ganito po nangyari. Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng boy ko na isa kasi ginamit niya daw yung panumit na mga gamit ng bata. Dahil umuwi ang bata, pag-uwi niya, yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalungkot sa kanya. Pero sa tindi na nabulag agad lang? Eh, sinumpot niya daw po dito eh. So hindi niyo pinagamot? Binigyan po namin ng gamot. Pinagamot namin siya. Binigyan po namin ng gamot. Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong din na nagpainom sa kanya ng labon na kanya. Ay, siya rin naman nagsabi na yung bagong sabi po sa akin, maganda po sa Siguro next question dito ni Senator Estrada, do you confirm the statements you made during an interview sa TikTok ba to, ABS? Kayo po yan nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing cut yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong naririnig natin kanina, John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun. Hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na John Paul ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Hindi nyo nakaharap yung John Paul? Naikunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga-tinda lang ng gulay. So, hindi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Kanina sabi niyo doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos, kumbaga, patid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta, tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. At yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala niyo yung susi. Opo, yung baga sa gabi. Opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung susi. So, malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera? Ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan. Pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dahil siya po yung nauwi doon sa Tianggian. Dahil malayo po kami, sa barangay 6 po kami Tapos na nagtianggi. Tapos po tayo rito na binigyan nyo ng gamot. Dahil sa mata. Opo, yung nag-away po sila. Anong gamot po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang binigay kong gamot. Yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, sa gilid dito. Anong gamot nga po? Ang po, yung agwasinada at saka betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po yung dito. Ay, sa mata ho yun, betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanyang muka kaliwa. So,
mawawala yung yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang, hindi naman sa mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes so, po, Your yung sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po, dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Meron po kasing mga sugat na that needs suturing. Pero yung Kapag pinakita nyo last week, yung trauma na tinamaan yung skull, di ba meron kayong... yung sa ENT po. Yes po. Oo, Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Peklat. Pero hindi po siya, parang nasa side siya. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry, Your Honor. Bang 10 seconds, may ipakita Ay, ulit yung... no, Your Honor, ibabasahin ko lang po. Okay. It's, Hindi, si technical natin. Nag-annotate si doktora, may ipakita yung ano? No? Pinakita last week, yung skull, yung MRI. yes po, Your Honor. His diagnosis... Iba to. Ba yan? Bulaklak ata yan. So, go ahead, ma'am. The diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, on the right side. Tapos po, healed po anterior maxillary wall fracture po on the left. You determine the dates that transpired. Years, months ago, kailan po yan? Actually, Your Honor, according to Dr. Kabunggal, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, ito, alin dyan? Opo. Alin po dyan? Orientation natin, nakaharap kami. Alin po dyan yung right na sinasabi nyo? Technical, pakilaki. Ito. Alin po dyan yung right? Dito po. Ngayon. So, yung right, Nasa left po sa screen, pero po sa... teka ho, na medyo naguluhan ako. Alin po yung right? Left sa screen, okay? Yeah po. So, yan po yung nilagay ng betadine, sinasabi. Meron po yan, Your Honor, iba po yung fracture, iba po yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya, may napansin din po ako na parang maliit na laceration on the side, pero iba pa po yung sinasabi ni Dr. Kabungkal, Your Honor. So, ang But, Your Honor, according to Dr. Kabungkal also, blunt instrument or pwede daw pong strong force, by a strong force, but not necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwedeng natamaan, untog. pwede pong nauntog, opo, Your Honor. Untog. But untog, Pwedeng accident, nadulas. opo, pwede po. Pero yung sa kaliwa naman, meron din. Anterior maxillary. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan. Na Pwede po, accident. Your Honor, magkasuno, not on the same day, Your Honor. Pwede Tapos different. yung sa ilong, itong sinasabi niyo sa ilong, yung bridge tumabingi. Opo. May ano siya, Your Honor, may deviated po, parang natabingi So, siya. sa Tagalog po yung deviated. Tumabingi. Yung ilong, yung Opo. bridge, nose bridge. Opo. Because of, Most likely, Your Honor, pwede rin po trauma, pwede rin na accident. ano ba ho ang trauma? Hinataw. Injury, pwede pong nadulas, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Yung pong sinuntok po. Ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Po? Dumugo. Opo. Pinagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit? Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz, tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Di ba dapat Sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair. Alam mo, masyadong contradicting yung
marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo, nasira ulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa nagsilbi. 4 Binigyan na pa siya taon. ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na i-replay natin yung, Mr. Chair, marami din, may mga police dito, investigador. I-play mo nga yung kanina, yung interview niya, yung TikTok. Mr. Chair, kung pwede. Mahaba yun, Mr. Chair. Medyo mahaba May yun, kunting pero- portion lang ako doon na Sige, gustong pipiliin ipakita. na lang. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung sabi nyo, yung panununtok, pananakit ay gawa ng mga empleyado nyo. Nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB? Wala po, Your Honor. Hindi Tong nyo late ko na lang na-report? po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamaan po rin nila. Nung sinabi rin lang Kaya po nila hindi sa nyo akin. na na-report sa pulis? Opo, Your Honor. Mr. Chair, yung portion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Pag ako nangangayat ka, ano ka ako Dito, hindi naman siya bulag. O yan. Tumating po siya dito. Hindi po. Ganito ba nangyari? 39 seconds. So bakit po nabulag? Ay, Ay, nag-away nga po sila ng kanyang kasi ginamit niya daw yung Pause. Doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na. You're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And under the, if I may continue, Senator Estrada,
under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And the Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to detain Mrs. Franz Garcia to commit Mrs. Franz Garcia to the Pasay City Jail. The chair would perhaps ask the movant to reconsider the Pasay City detention and instead commit said Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or if Senator De La Rosa would support the subsequent Chair, motion, amended motion, if I may. the committee would decide accordingly. Senator, Yep. Mr. Chair, Yeah. Senator if I may, Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail, because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair? Para mag-usapan tayong tatlo. Session is suspended for 1 minute. The members of the committee will retreat to the adjoining room. Is resumed. Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members, and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention
within the Senate premises. Said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights, accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Usa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby suspended.